umalis po siya nung July 28. Naka 3 months na siya doon, nakasweldo siya. Tapos yung 2 buwan niya, hindi na po pinasweldo. Mm. Pagkatapos, ang nakita ko po doon sa kontrata, caregiver pa ang usapan kasi naalok lang po siya ng kaibigan namin, family friend. Mhm. Ngayon pagdating doon, nung nandoon na po siya, naging all around DH po siya eh. Tapos ang trabaho niya po, siya yung 6 to 11, walang day off. Pagkatapos, tawag dito, nag-aalaga pa rin siya ng matanda. Oho. Kaya hirap na rin, nag-hypertension po siya sa sobrang pagod eh. Ngayon ang naman, pang gusto ko lang naman sa kanya, dahil nahihirapan siya, ayaw niya na. Tapos ang amo niya, hindi siya binigay yung 2 months salary niya, sir. Ibinili ng ticket. Oh. Ayun, ang inaano. Tapos nagpa-follow up naman po ako sa DMW, sabi, kakausapin naman nila yung agency. Mhm. Ano ho yung agency ni Nelly? Tech Search International po. Mhm. Tech Search International. Ano ang sabi ng kanyang agency ni Nelia? Tutulungan naman daw po makauwi. Oho. Pero, panay ang antay po, inabot na po ng 4 na buwan. Sabi niya, walang problema, makakauwi din kagad ang asawa mo. 12 na po sila doon sa, Mhm. sa facility ng agency. Tapos yung iba nakauwi na, siya na lang po naiiwan. Tapos, nag-hypertension po siya. Kailangan niya po siyempre mag-aalaga sa nanay niya. Kawawa naman po yung nanay niya. Oho. Kasi sabi kong gano'n, wala akong magagawa nito, kailangan ko nang mag-report muna sa media, humingi ng tulong para mapabilis ang pag-uwi mo, repatriation. Kasi talagang gustong-gusto niya na po umuwi. Hirap na hirap siya. At hindi siya, yung ticket niya binili ng amo niya, hindi siya sumakay doon. Bakit daw po? Sabi ng amo niya, kailangan, dito sa Taip, dinala kita ng dito sa Taip, diretso ka sa Riyadh, diretso ka ng Maynila. Sabing ganun. Ang problema po, tumawag ako sa agency, nag-verify ako. Ma'am, ano pong gagawin ng asawa ko? Ganun wag mo siyang pasakayin, sir. Bibilihan namin siya ng ticket. Oh. Binilan siya, hindi siya sumakay. Tapos ngayon, nagreklamo yung amo niya, nilagyan siya ng escape. Ganun. Escape na tapos kinancel ko. Escape daw. Oo. Ang problema ngayon, nandoon lang, nakabili ng ticket, napunta siya sa Riyadh, ngayon sa agency facility. Yun ang nangyari ngayon. Tapos 4 na buwan na siya doon, naka-stuck na lang siya doon. Hindi sila pwedeng lumabas kasi wala na siyang ikama, wala siya exit clearance, makukulong siya, sir, pag lumabas sila doon eh. Buti ho, alam nyo kung ano yung status niya, nakakausap nyo siya. Every Saturday po siya binibigyan kasi Monday to Friday confiscated po yung yung cellphone. Saturday lang po pwede siya mag-usap, na binigyan lang ng 3 hours every Saturday. Ngayon bukas makakausap ko na naman siya. Nagpaalam ako sa kanya, wala tayong magagawa kundi dahil naawa na rin ako sa sitwasyon mo. Oho. Kuha na tayo ng tulong sa media, wala akong magagawa. Kailangan na ipaalam na natin yung sitwasyon mo, repatriation mo, ang tagal-tagal na yan. Hindi ho siya nakakain ng maayos doon. Nakakakain naman daw pero kulang naman hindi talaga sapat. Yun nga lang napapagalitan nga siya ng pag ako nagre-report. Sinasabi ko, kinakwento ko lang naman